Kasi dito tungkol sa kanyang announcement, alam niyo si VP hindi yan nagde-decide ng last minute. She plans. So every time meron siyang pasabog na ganyan. To rest all of those rumors, kailangan may strong showing para dito sa Senado come 2025. Kasi whatever plans the House has for the Vice President, maaaring masalagyan in the Senate. Meron konting mga pahiwatig. Like I said, she's not the type of person na biglaan magsasalita o meron siyang biglang i-undertake na action. She doesn't do things at the last minute. Pag may dito. So anong susunod kay VP Inday? Alam niyo naman si VP, maraming sorpresa. Ano niyo? At saka ang iniisip ko lang kasi dito tungkol sa kanyang announcement, alam niyo si VP hindi yan nagde-decide ng last minute. She plans. So every time meron siyang pasabog na ganyan, meron siyang announcement, pinag-isipan yan bago niya sinabi yan. So ibig sabihin, merong seryosong pinupuntirya itong announcement na ito. So alam natin naman yung significance in her capacity as the Vice President. Alam natin na namimeligro, there's always a rumor na ipapa-impeach siya. So maaaring to rest all of those rumors, kailangan may strong showing para dito sa Senado come 2025. Kasi whatever plans the House has for the Vice President, maaaring masalagyan in the Senate. So whether matuloy nga na tatlong Duterte ang tatakbo para sa Senado, this is a message. Alam natin na hindi, kumbaga, aware siya dun sa mga machinations about her and her position. Ito yung sagot doon. So, ngayon pa lang, nakikita nyo that she is already beginning to take control of her communications. So, mula ngayon, lahat ng communications ni VP Inday, dapat closely pinapanood natin. Lahat yan parating may mensahe. Oo, tsaka marami yun na rin. Yan nga yung una nating madam, kasi hindi po masyadong nagsasalita si Madam Inday Sara for the past 2 years, and then ngayon supposedly magsasalita siya sa July 19 pa. Di ba? Nagsabi siya, hindi ako magbibigay ng interview or whatever until yung last day ko sa Department of Education. Pero as early as now, may mga ganitong pronouncement na. So, this is a good sign. Ano po, Attorney Trixie Cruz Gonzales. Ay, Angeles pala. Talaga hindi na ako makakatakbo niyan. Ang punto dito, well, tama naman po kayo, no? I think na she's taking advantage of the opportunity while she can, no? Na meron konting mga pahiwatig. Like I said, she's not the type of person na biglaan magsasalita o meron siyang biglang i-undertake na action. She doesn't do things at the last minute. Pag meron siyang gustong sabihin, pinagplanuhan na yan, inisip na niya both the repercussions, how it's going to be worded, yung mga ganyan. This is not somebody who will just, ay naisip ko lang tapos biglang gagawin. So, para sa akin, lahat ng mga ganito, always may mensahe yan. Now, sometimes kasi hindi natin alam, nagbibiro ba siya? Totoo ba to? Hindi naman siya nag-e-explain. Which makes it all the more, interesting. Kumbaga, may mga tao na ang hilig-hilig magpa-interview, nauubusan talaga yung mga taong nagtatanong sa kanila. Pero si VP Inday, konting pahiwatig, konting isang video dito, ganyan, and the interest is kept up. So ngayon, she's one of the most sought after for comments. Hindi niya pagbibigyan lahat ng mga yan. So she knows how to play this. If it's a game, master to. So she knows na she'll just give just a little, and then tayo yung naghahabol ngayon. Ngayon, ang mga tao, both sa news or sa ordinaryong mga mamamayan, nag-iintay tayo ngayon kung anong susunod na sasabihin ni VP Inday. So wag natin pangunahan. Ano po, madam? Yeah. Actually, exciting din to. She knows how to play it. Long game to . So, alam niya kung anong gagawin niya. So, yun nga yung parang napaalala lang sa atin lahat. I don't know if sinasadya niya ito na the Dutertes are masters of the communications game. Alam natin na itong current administration ay medyo nag-flounder sa kanilang communications. Kita nyo, kontra-kontra yung mga salita. That yung West Philippine Sea encounter pa lang
nakita ninyo, ilang tao yon, ilang tao sa gobyerno, may nagsabi na isa, may mga angas, merong nagba-backpedal, merong mga nagsasabi na hindi, ito sinabi ng presidente, merong nagsasabi, hindi, sure kami hindi yan ang sasabihin ng presidente. So, gulo-gulo. Pero with VP Inday, planado yan, organized yan. Attorney, nakikita mo ba, may kaibahan ba sa tatak tatay Duterte kaysa dito sa anak Duterte? Mayroon bang kaibahan sa kanilang estilo? May tatak, may sariling tatak si VP Sara or magkakahalin tulad lang? Si VP Inday is much better at the new media. Magaling siya sa social media. Alam niya yung use ng mga maikli na videos na ganyan, no? Si Tatay is old school, pero si Tatay personally, personal yung kanyang mga messages. Even when he's talking to a large number of people, meron siyang folksy na charm na at saka very charming. Si VP Inday planado, but at the same time, ina-maintain yung humor. So yung tatak Duterte dyan, yung humor, yung nila, yung capability nila na tawirin nila lahat ng mga social classes, naiintindihan yung kanilang mensahe. So on that score, pareho sila. Magkaiba lang yung approach at saka yung style. So syempre, old school, new school, pero pareho silang very effective. Tsaka kapansin-pansin lang, meron agad po na doon sa kanyang the way siya, alam mo yung mga humor, kasi sa Cebuano kasi, sa mga Bisaya kasi, mahilig kami sa, alam mo yung mga aasar, kumbaga asar talo, 'di ba? Mahilig mang-asar na kung hindi mo talaga magets, bahala ka diyan, di naging nakuha yung parang ganun ba? Pero ang iba, alam mo yung mga sinasabi nila matitino sila, papayuhan agad, dapat ganito. Parang kagaya ng panahon ni PRRD na dapat maging ka kasi presidente ka, ganito, ganyan. Pero doon siya minahal ng tao. Mas nakaka-relate yung nasa pinakamababang level na alam natin, yun yung laging napag-iiwanan noon. Ngayon, mas makaka-relate sila sa mismong mga pinuno nila. Kaysa yung mga hindi sila nakaka-relate kasi masyadong mga alta sosyedad na mga individual. So, pero yes, I agree. Kumbaga, alam nila yung audience nila. Kilala nila yung audience nila. Targeted nila talaga. There's a particular audience, which is everybody. At kaya nilang tawirin lahat ng social classes. Maiintindihan sila. Yun lang nakikita kong difference. Halimbawa, yun nga, si VP Inday, new media yan eh. So, tingnan mo yung video niya. Maikli lang yan. Diba? Inday Sara. Tapos may sagot. Isang tanong, isang sagot. Tapos na. Si Tatay, kaya niyang mag-address ng malaking crowd, kaya pa niyang mag-lecture on constitutional rights. Kaya pa niyang mag-explain kung bakit may freedom of speech, 'di ba? Kaya niyang mag-lecture, di mo nararamdaman yung lecture. So old school, pero pareho, like I said, very very effective pareho. Iba lang talaga yung style, pero nakikita niyo anak pa rin siya ng tatay niya eh. Sutil, sa Tagalog, ang tawag na namin diyan is sutil, na manunukso sa yung parang kunwari magkapatid kayo, parati kang may bitiw na pang-asar. So merong ganyan si VP Inday, which for me is very very effective kasi kumbaga pag election, lahat ng kandidato, pare-pareho na halos yan ang sasabihin. Ipaglalaban ko kayo. Yan yung mga classic themes. Ipaglalaban ko kayo. O ito yung mga na-accomplish ko. Ganito, ganyan. Minsan, nagiging catatonic yung audience mo. Hindi nila maririnig yung ganyan. After the first 2-3 sentences, hindi na sila nakikinig. Ganyan po yung nature ng new media kasi iniklian nila talaga yung attention span ng tao. So, yung dito pagalingan talaga ng sound bites, pagalingan ng instant messages. So yung 'di ba sa X ilang characters lang ang inaalaw. So dito in the coming election, yung mga ganyang klaseng media will prove to be the making or breaking of the candidates. So kaya titignan natin, magagaling na tong mga to dito. Plus, si Tatay is surrounded by people with very good grasp also of the new media. Nata-translate nila yung kanyang old school charm into sound bites. Oo.